Love Serye TV. Fooled by Billionaire's Love. Tunghay na po natin ang ikapitong bahagi. Elena, may problema ka ba? Tanong ni Ken. Kausap ni Lena ang lalaki sa cellphone habang nasa makitid siyang balkonahe. Nakatanga sa kalawakang nagdadamot sa bituin. Hindi pa rin mawala-wala sa isip niya ang sulat na para sa soulmate niya. I can see you from my room. Lumingon siya sa kinaroroon ni Ken. Nandoon nga ito, nakasilip sa bintana. Biglang binalot ng matinding lungkot ng kanyang puso. Pero ano ba naman yung malay niya kung hindi naman totoo ang ritual? Paano kung nagkataon lang na si Dave ang nakakuha? Wala, sagot niya habang nakatingala kay Ken. Looking at him from where she was at that moment, she thought of their situation. May nakapagitan sa kanila at malamang na habang buhay na niya itong titingalain ng ganoon. Kilala kita. Alam ko may problema ka. Sige na, sabihin mo na. Pangungulit nito. Wala nga sabi. Masama bang magpahangin dito sa balkonahe? Ayaw mo lang magkwento. Magtatanong na lang ako. Kamusta yung pag-apply mo? May balita na ba? Naghihintay pa ako ng tawag sa agency. Desidido ka na ba talaga? There was a bit of sadness in his voice. Oo, sagot niya na sinamahan pa ng pagtango. Teka nga, bababa ako dyan. Baka mangalay ka sa pagtingala sa akin. Naputol ang linya. Nakita ni Lena ang pag-alis ni Ken. Ngiti ang isanilubong niya rito nang malapit na sa kanya. Ginantihan nito ng matamis na ngiti ang kanyang ngiti. At iyon na naman siya. Hulog na hulog na. So tell me about your problem now. Nakangising sabi ni Ken. Wala nga kasi. Sige na. Gusto mo talaga ha? Oo. Ano ba yun? Baka may maitutulong ako. There was this guy. Panimula ni Lena. 4 na salita pa lang yon pero napanganga na si Ken. Oh, bakit ganyan yung reaksyon mo? Lalaki ang problema mo? Gulat nitong tanong. Oo, bakit parang hindi ka makapaniwala? Nakasimangot niyang tanong. May nagugustuhan ka na at wala man lang akong kamalay-malay. Parang pagtatampo pa nitong tanong. Para kang bata, umayos ka nga. So eto na, I like him. No, maybe I love him already. Pero hindi kami pwede. Sabi ni Lena sa yumuko. Dahil? Dahil may mahal na siyang iba. At alam ko mas bagay sila kaysa sa amin nung lalaking mahal ko. Hindi umimik si Ken. Nag-iisip pa ng malalim. Iniisip ko rin kasi ang kapatid niya na gusto ako. Komplikado eh. Paano kung mahal ka rin ng lalaking mahal mo? Kaya lang iniisip niya yung nararamdaman ng kapatid niya at ang girlfriend niya. Natigilan si Lena. Pareho silang hindi tanga at alam nila kung ano ang pinag-uusapan nila. She was setting her heart free. Isang desisyong biglaan. Hindi pinag-iisipan. Bugso ng damdamin. Hindi niya ako mahal. Mahal ka niya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nagliwanag ang gabi. Tumigil ang pag-ikot ng mundo. Nawala ang lahat ng tunog maliban sa tunog ng pagtibok ng kanyang puso. Mahal kita, Lena. She saw sincerity in his eyes. She heard a promise on his voice. Ibinuka ni Lena ang bibig pero walang salitang lumabas mula roon. She was lost of words. Hindi siya bingi at alam niyang tama ang kanyang pagkakarinig. Mahal siya ni Ken. Diyos ko, mahal kita. Ulit nito sa mas mahinang boses at saka bahagyan tumungo at umiling. Siguro matagal na. Dagdag ni Ken ang muling mag-angat ng mukha. Pero alam ko rin may nararamdaman yung kapatid ko sa'yo kaya lagi akong umaatras. Dave is so important to me. We may not be related by blood but I love him. Kaya lang kahit anong pigil ko sa nararamdaman ko, kahit ibinabaling ko na sa iba, ayaw talagang mawala eh. Lalong natulala si Lena. Hindi niya inaasahang maririnig iyon mula kay Ken ng gabing iyon. Sa huli, ngumiti siya. Masaya akong malaman na pareho tayo ng nararamdaman. Nagtutubig na ang kanyang mga mata, pero pinipigil niya ang pagtulo ng luha. At alam ko rin kung saan ako lulugar. May gem ka na sa buhay mo. At hindi ko gustong masira kayo dahil sa akin. Hindi ko rin gustong saktan yung kapatid mo. Kontento na ako na babaunin ko ang gabing to sa pag-alis ko. Yung mawala ako sa buhay ninyong magkakapatid. Yun na lang ang solusyon. Hinawakan ni Ken ang mga kamay niya. Namumula ang mga mata. Hinalikan nito ang likod ng kanyang mga palad. I don't want you to go. Puno ng pakikiusap ang boses nito.
Huminga siya ng malalim at saka umiling. Magiging magulo lang ang pananatili ko dito. Nanginginig niyang sabi. Mahirap umalis na mag-isa pero mas mahirap pala kapag may pumipigil sa iyong umalis. Baka kaya nating ipaglaban, sabi ni Ken ay kinagulat niya. Nababaliw ka na ba? Marami tayong masasaktan kasama ng mga sarili natin. Giit niya. Kapag hindi natin ipinaglaban, masasaktan din naman tayo, hindi ba? Marahan siyang kinabing ni Ken palapit dito. Hinawakan nito ang magkabila niyang pisngi. Gagawa tayo ng paraan. If we have to run away together, we'll do that. Bakit ba pabigla-bigla ka? Dahil narinig ko na sa iyong mahal mo ako. And for that, that's enough to leave everything I have. Kahit ang pamilya mo? Nag-aalalang tanong ni Lena. Hindi madali, Lena, pero para sa iyo gagawa ako ng paraan. Kakayanin ko. Hindi mo yan gagawin dahil hindi ko yan papayagan. Mas importante ang pamilya at ayokong sabihin nilang wala kang utang na loob. Mahalin natin. Hindi ba? Balang araw, dumating din ang tamang pagkakataon para sa atin. Hihintayin ko na lang yon. Maghihintay ako sa araw na wala na tayong matatapakan. Yung walang masasaktan at yung walang kailangang isakripisyo. Sana hintayin mo rin ang araw na yon. Tingnan siya ni Ken sa mga mata. It looked like he listened to her. Oo, nagmamahalan sila. Pero hindi ibig sabihin nun, tatalikuran na nila ang lahat dahil sa pag-ibig nila sa isa't isa. Ang tuloy na pag-ibig marunong maghintay at hindi nananakit ng ibang tao. Maghihintay ako, Lena. Naluluhang sabi ni Ken habang titig na titig sa kanyang mga mata. Unti-unting lumalapit ang mukha nito sa kanya. Hindi siya umatras. Gusto niya rin matikman ang halik ni Ken kahit isang beses lang. Isasama niya iyon sa babaunin niya sa pag-alis. His lip touched hers and it was the most wonderful thing in the world. Ginaya ni Lena ang galaw ng paghalik ni Ken. Sa ilalim ng gabing nagdadamot sa bituin, natikman niya ang halik ng lalaking mahal niya at mahal siya. Ang lalaki maghihintay sa kanya na siguradong babalikan niya sa tamang pagkakataon. Napahawak sa dibdib si Clara nang makita ang anak na kahalikan si Ken. Ito na nga bang ikinakatakot niya sa pagiging malapit ng dalawa. Maingat siyang lumayo sa pinto at naupo sa sofa. Kailangan niyang kausapin si Ken. Kailangan niya itong pigilan. Hindi pa nagtagal, pumasok na rin si Lena sa bahay. Nabigla ito na makita siya. Nay, pati nito. Kanina pa po kayo dyan? Oo, malamig niyan sabi. Nakita ko yung nangyari. Sinabihan na kita, hindi ba? Huwag kang gagaya sa akin. Utak bago ang puso, kasi ang puso hindi yan marunong mag-isip. Sumusunod lang yan sa nararamdaman niya na dapat marunong kumontrol ang isip mo. Sa tingin mo ba, tama yung ginagawa mo? Napayuko si Lena, mukhang guilty. Sa totoo lang, ayaw niyang hadlangan ang damdamin ng kanyang anak. Pero hindi talaga siya papayag na mahalin nito si Ken o kahit na sino sa magkapatid na Padilla. May girlfriend si Ken, hindi ba? At ano magiging lugar mo sa buhay niya ngayon? Mahina pero may diin niyang tanong. Nay, wala kaming relasyon ni Ken. Sa wakas ay sabi ni Lena. At ano palang ibig sabihin ng nakita ko? Sinabi niyang mahal niya ako at ganun din ako sa kanya. Pero nagdesisyon kaming pigilan ng damdamin namin dahil may mga maaapektuhan. Lena, wala naman sa akin problema kung magmamahal ka. Pero anak, wag sa mga Padilla. Pakiusap ni Clara. Bakit? Dahil mahirap lang tayo? Parang sumama ang loob na tanong nito. Hindi anak, hindi. Magiging mas komplikado ang lahat kapag itinuloy mo ang damdamin mo kay Ken. Alam mo ang ugali ni Ma'am. Hindi niya magugustuhan kung makikipagmabutihan ka sa isa sa anak niya. Pagdadahilan ni Clara. Hindi naman siguro siya magre-react na katulad ng iniisip niyo, Nay. Masungit at may pagkamata pobre siya pero hindi naman siya ganyan kasama. Saka hindi naman ako tambay sa kanto, hindi ba? Ginagawa ko ang lahat para mas mapaunlad yung sarili ko at wala akong ipinakitang hindi maganda sa kanya sa pamilya nila kahit kailan. Kaya bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Saka sinabi ko na naman po, hindi ba? Wala kaming plano ni Ken na ituloy ang nararamdaman naming to. Ayoko lang na may masasabi sila sa atin. Hindi ako tutol kahit na sinong lalaki pa. Basta wag si Ken o si Dave. Makinig ka sa akin. Pwedeng sinasabi mo sa akin ngayong wala kayong plano ni Ken na ituloy yung relasyon na nararamdaman ninyo. Pero iba kapag puso ang pinairal. Baka isang araw, magbago na lang ang isip mo. Nay, hindi ako humihiling sa iyo ng kahit na anong bagay na mahirap ibigay, anak. Ito lang ang gusto ko at sana naman sundin mo ako.
Tumango si Lena. Isang bagay na pinagpapasalamat ni Clara. Alam niya naguguluhan din ang anak sa inakto niya, pero isang araw, masasabi rin niya ang totoong rason, ang totoong dahilan kung bakit hindi niya ito pinipigilang umibig kay Ken. Abala si Lena sa paghanda sa Villa Casa dahil magkakaroon doon ng meeting para sa pagtakbo ni Sir bilang mayor at ni Ma'am Fe naman bilang konsehal ng bayan nila. Paghahandaan na raw ang kampanya. Mabuti na nga lang at madaling matuto si Abby. Sa ngayon, sa pagluluto na lang talaga siya nakatoka. Hinahayaan niya na itong mamahala at binilina na lang na magtanong sa kanya kapag may hindi maintindihan. Hindi pa sila nag-uusap ni Ken mula nung gabing nagkaaminan sila ng damdamin. Mag-iisang linggo na rin ata iyon. Umiwas ito at ganun din siya. Mabuti na rin iyon kaysa magkaproblema pa siya bago umalis. Sa susunod na linggo, mag-aayos na si Lena na requirements para makasakay ng barko. Natanggap siya bilang cook sa isang cruise ship. She was excited and nervous at the same time. Pero may isang damdamin pang ayaw niyang pansinin, pero alam niyang nandoon lang. Nalulungkot din si Lena. Nalulungkot na maiwan niya mag-isa ang kanyang nanay. Nalulungkot na iiwan ang trabahong nakasanayan, pati na rin ang kanyang mga kaibigan. At syempre, nalulungkot siyang matagal silang hindi magkikita ni Ken. Nang may ayos na ang lahat, inayos naman niya ang sarili. Ayaw ni Ma'am Fe na may mukhang madungis, lalo na sa staff na sa pagkain nakatoka. Na masigurong mukha ng fresh kahit na pagod na, ay sakalang lumabas ng restroom si Lena. Eksakto naman at parating na ang mga bisita. May isang host na sumasalubong sa mga ito papasok sa function hall. Maya-maya pa, dumating na rin ang mag-asawa. Todong ngiti ang mga ito. Nagpalakpakan ng mga tao at tinawag ng mayor at councilor. Ang mag-asawa kahit na hindi pa naman nanalo sa eleksyon. Hindi nagtagal ay dumating na si Dave. Sa tingin nga ni Lena, ipinakilala pa ni Ma'am Fe ang anak sa mga bisita dahil halos isa-isa ang mga mesa kasama si Dave. Lumapit din agad si Dave sa kanya na makita siya. You've been very busy the whole week. Halos hindi na tayo nakakapag-usap. Isa pa, si Dave sa mga taong iniiwasan niya. Hindi pa rin kasi siya matahimik tungkol sa sulat na para sana sa soulmate niya na dito naman napunta. Ayaw iyong tanggapin ang kanyang puso. Busy sa Padillas, sabi na lang niya. Are you avoiding me? Bakit ko naman gagawin yon? Tanong niya pero hindi siya makatingin sa mga mata nito. I don't know, iyon kasi yung pakiramdam ko. Nang tingnan niya si Dave ay seryoso ang mukha nito. Parang nalulungkot na nasasaktan na hindi niya maintindihan. Lalo tuloy siya naging guilty. Can we talk? Seryosong tanong ni Lynn. Sure, iyaya siya nito sa likuran ng function hall at sumama siya. Ano pinag-uusapan natin? Dave, alam ko may nararamdaman ka para sa akin. Lakas loob niyan sabi. At kung kaya ko lang, susuklian ko yon. Mabuti kang tao at hindi mo deserve ang isang tulad ko. Ang kailangan mo yung babaeng mahal ka. At hindi ikaw yon. Sabi nito sa kapilit ng umiti. Dave, hindi ko gustong saktan ka. Nakagat niya ang ibabang labi. Hindi na ba matatapos sa mga ganoong kaseryosong usapan sa buhay niya? Napabuntong hininga na lang siya. Hinawakan ni Dave ang isa niyang kamay. Alam ko naman yun, Lena. Nararamdaman ko naman talaga na hindi mo ako gusto. Pasensya ka na kung pakiramdam mo na pressure ka sa mga ginagawa ko. Hindi mo naman kailangang humingi ng pasensya. At hilingin ko lang sana sa'yo, maging magkaibigan pa rin tayo pagkatapos nito. You know what, Dave? You are special to me. You're an awesome person. Always kind, always cheerful. Pero hindi sapat yun para mahalin mo ako. Sabi nito sa malungkot na boses. Dahil nakokonsensya ni yakap nito. Ni Lena. Naniniwala ako may isang babaeng nakatadhana para sa iyo, Dave. Iyong babaeng higit sa akin at kapag dumating na siya, alam kong marirealize mo kung bakit hindi tayo ang para sa isa't isa. Sabi niya habang yakap ang lalaki. Hindi sumagot si Dave. Ginantihan lang nito ang kanyang yakap. You're breaking up with me? Ganun lang yon, Ken? Galit na tanong ni Jem. Ano bang inaasahan ni Ken? Magtatatalon si Jem sa tuwa matapos niyang sabihin mas makabubuti pa para sa kanilang dalawa kung tatapusin na nila ang 2 taon nilang relasyon. Hindi rin to madali para sa akin, Jem. Kaya lang ano, ha? Pasigaw na tanong nito. Mabuti na lang at nasa kondo sila at wala sa pampublikong lugar. Tell me, may iba ka na? So si Lena ba, ha? Kayo na ba ni Lena? Pinagahampa siya ni Jem sa dibdib habang umiiyak.
Hindi niya ito pinigilan dahil guilty siya. Hindi kami ni Lena, pero mahal mo siya. Sigaw pa rin itong habang pinagbababayo ang dibdib niya. Alam ko naman, ramdam ko naman kahit noon pa. Jem, totoo hindi ba? Umiiyak nitong tanong. Tumigil na ito sa pananakit sa kanya pero nakadiin pa rin ang mga kamay sa dibdib niya. From the start, I can see the way you look at her. Hindi ko pinapansin kasi wala kang pinapakitang masama sa akin. Akala ko kapag pinaramdam ko sa iyong mahal kita, magbabago pa. Mapupunta ka sa akin. Mapupunta sa akin yung pagmamahal mo sa kanya pero kulang pa rin pala. Niyakap ni Ken ang mahigpit si Jem at hindi naman ito kumawala. Ayoko lang namang maging unfair sa'yo, Jem. Baka kaya pa nating ayusin, Ken. Nagawa natin ng 2 taon. Ano ang kaibahan ngayon? Aalis na siya, hindi ba? Bakit hindi mo na lang siya hayaan? Tapos ituloy na natin yung buhay natin. Pakiusap ni Jem. Mahal ko siya. Sa totoo lang, ayaw niya yung sabihin kay Jem, pero yun lang din ang paraang alam niya para pumayag na ito sa kanyang gusto. Marahas na kumawala sa yakap niya si Jem at saka siya sinampal ng malakas. Mahal mo siya? Eh ako, ha? Ano pala yung nararamdaman mo sa akin? Pasigaw nitong tanong. Minahal kita, Jem. Mahinahon pa rin sagot ni Ken. At maniwala ka, sinubukan kong pigilan yung nararamdaman ko para kay Lena dahil ayokong masaktang iba, kaya lang hindi ko magawa. I'm sorry, Jem. I'm really sorry. Pagkatapos ng lahat ng to, sorry lang, Ken? Ganun lang? Hindi siya nagsalita. Umalis ka na. Maya-maya ay sabi ni Jem, pero hindi agad umalis si Ken. Tinitigan niya munang mabuti ang babae dahil nag-aalala siya rito. Umalis ka na. Huminga muna ng malalim si Ken bago tuluyan lumabas ng condo unit ni Jem. Habang naglalakad sa hallway, tinawagan niya ang best friend ni Jem. Mia, baka pwede mong puntahan sa Jem ngayon. Pakiusap niya. Nagtanong pa si Mia kung ano ang problema pero hindi na siya nagdetalye pa. Jem needs you now. Please take care of her. Dumiretso na si Ken sa kasa para sa paghahanda sa pagtakbo sa nalalapit na eleksyon ng kanyang mga magulang. Hindi raw siya pwedeng mawala roon, sabi ng mama niya. Marami ng tao ang dumating at agad na lumipad ang kanyang mga mata sa buffet table pero wala roon ang hinahanap niya. Si Lena, tanong niya sa isa sa mga serbidor na nandoon. Nasa likod po yata ng function hall. Sige, salamat. Mabilis na naglakad si Ken papunta sa kung nasaan si Lena. Hindi niya ito lalapitan. Gusto niya lang itong makita. 1 linggo na sila nag-iiwasan at lungkot na siya pero wala siyang magawa. Hindi na nila maibabalik ang dati sa kanilang samahan. Napaatras si Ken na makita si Lena na yakap si Dave. Hindi yun ang inaasahan niya. Hindi yun ang eksenang gusto niyang makita. Kumuyo ang mga kamay na umalis siya sa kasa. Hindi naman siya napansin ng mga magulang kaya walang pipigil sa kanya. Sumakay sa sasakyan si Ken at nagmaneho ng nagmaneho. Walang patutunguhan. Parang buhay niya lang. Nahihilo na siya sa takbo ng kanyang mundo at hindi na siya makasabay. Ni magdesisyon nga ng tama, hindi niya ata alam. He was being impulsive these past few days. Gagawin niya ang bagay na sa tingin niya ay dapat. Bahala na. Ang naging kanyang motto. He was not himself anymore. Nalilito at naguguluhan ang sistema ni Ken mula nung gabing sabihin ni Lena sa kanyang mahal din siya nito. Ngayon, may gusto siyang gawin pero mahirap kung mag-isa lang siya. Ang lumaban para sa kanilang dalawa.